ng mensahe ang kailangan marinig. Ang mga Libra. Sa buong 2 weeks na to, pwedeng mangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading. Di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo, baka may lumabas na gender mamaya. Gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, hindi pantay. Ano ba yan? Pwede na yan. Ito, the Lovers. The Fool, 9 of Pentacles, 8 of Pentacles, 9. Ito maganda. In a way, na yung relationship dito, ay magkakaroon ng new beginning. Siguro, mag-try ng something new. Yung mag-lovers dito, para makuha tong satisfaction, contentment, willing i-work out o makipag-cooperate yung someone na gusto ng something new, weird, unique. Na mangyari dito sa relationship. So again, may someone na nagde-desire ng something new. At mukhang makikipag-cooperate naman yung isa. Okay? Yung partner. Kasi mag-partner sila malamang. Yung isa gustong mag-try ng something new at willing naman. Yung isa na sundin ito. Isa lang yata yung may isip ko ditong scenario. May isip na pangalawa eh. Anyways, kuha tayo ng ito pala. Clue. Doon tayo sa clue muna bago ko lumipat ng ibang senaryo. So, ito yung partner ng Libra. Ayan. Na posibleng tamaan ng wedding na to. Kapwa Libra. Ito Aquarius eh. Kaya pala may the Fool dito. Aquarius energy to eh. Kaya nga sabi ko, unique, weird, something new. Kasi may presence nga ng Aquarius oh. Ito. So yan, Aquarius yung person. Ito Capricorn. So again, Libra. Kung di man tumama sa inyo to, di baka doon sa kakilala niyo. Kapwa Libra, Virgo, Sagittarius. So ito yung kakilala tong glass spread. Natatamaan ng reading kung di man nga tumama sa inyo. Ngayon, ano tayo sa pangalawang senaryo? Oh, 5 of Swords, oh.
Nangyari doon. Oh, Queen of Cups. So, sabihin natin ito na yung relationship. Kasi commitment card to eh. Relationship, marriage. Ayoko nga isipin na rivalry to. Kaya lang kasi may senyalis tayo, 5 of swords. Kasi deception card to. Pero more like sneakiness pa lang to. Flirtation. Hindi pa to 7 of swords na may relasyon na yung third party at yung partner. Pero kasi dalawa queen sa bagay, pwede rin naman itong overall na. Pwede babae, lalaki. Kasi iba yung meaning ng double man eh. Double king, success. Ito, dalawang queen rivalry. So maganda kung alamin natin sino yung tatamaan dito, babae ba o lalaki. Yan, mahirap yun. Pwede rin. Ito. Dito na tayo agad sa yes or no. Mabilis. Ano ba to babae ba yung third party? Yes or no? Para malaman nyo kung tatama ba sa inyo o sa kakilala nyo. No. Babae ba ang third party? No. Di dalawang lalaki to. So may flirtation na nangyayari sa pagitan ng babae at someone else na lalaki. So, third party nga ay other man. Okay? Clarify na natin dito. So, may other man yung babae. Ngayon, paano natin makikilala to? Ito yung partner. Kung di man to tumama sa inyo, di baka nga sa kakilala nyo o idol. So, ito yung partner ng Libra, Capricorn, Scorpio, Pisces. Pero, hindi naman kasama yung babae dito eh. Hindi lalaki lang. Ay, ano ba to? Lalaking Libra. Magkakaroon ng other man yung partner niya. O pwede rin naman babae nga. Yung babae yung magloloko. Babaeng Libra, so case to case basis. Ngayon, kung di man applicable sa inyo. At di tumama sa inyo, di baka nga dun sa kakilala nyo. So, dun tayo sa kakilala. O idol na maaari nyo mabalitaan sa TV o somewhere sa social media. Virgo, Taurus, Sagittarius. So ngayon, ano tayo sa ibang deck? Ang masasabi nito? Ruins. Nasira, ano kaya yun? Hindi. Nasira, delay. Ano yun? Na-delay. Parang gustong sumama nito eh. Hindi. Ano kaya? Libra tayo. Ano ba? Doon tayo sa isang deck ko. So, maganda itong clarifier. Tungkol saan itong mga to? Oh, lalaki oh. Coffin. May ruins tayo. Ano kaya yun? Literal na gumuho. Ending na to. House. House Leo.
Pero delay. Na-delay. So, ibig sabihin, masisira na sana. Na-delay. Siguro nagkaayos pa. Pero dun pa rin ang patungo sa destruction. So, again, lalaki, oh. Baka yung Leo yung lalaki. O yung Libra yung lalaki. Ito yung partner niya, Leo. May house tayo. Baka, ano to, bahay. Yung masisira, Diyos ko. Ano ba to, earthquake? Earthquake o demolition? O, kasi may ano nasira dun. Earthquake, demolition, kung pwedeng mag-cause para masira. Siguro kapag kukunin na ng bangko, o may nakabali na ng bahay, kailangan nang ibain. Di na nga yun, demolition. O kukunin na ng nakabili ng bahay o ng may-ari, yung original na may-ari, hindi na nga mabayaran. Like upa, di ba? Pag umuupa, o subdivision. Yun yung unang senaryo kung may kinalaman sa bahay. O baka inheritance to. Kung bahay nga. Anything na may kinalaman sa inheritance. Para may problema. Ngayon, kung dito, literal na bahay, ito ay may kinalaman sa family. Family o business? Saan nakatirik yung business? Building, ganun. Family, sabagay, yung business building, dun din yung papasok sa house. Yung kaninang sinabi kong unang senaryo. Sa upa, di ba? Yung pangalawang senaryo, more like family na to. Nagkaayos, pero dun pa rin ang patungo sa destruction. Na-delay lang kasi pero dun pa rin siya tutungo. So, family member, o literal na asawa, pamilyado. O someone na malapit. Iba sa inyo na, ayun nga, parang nagkalamat yung kanilang samahan. O magkakalamat pa lang, kasi pwedeng nangyari na to, o mangyayari pa lang. Pero may clue tayo, Leo sa lalaki. So, yun yung taong involved. May clue Lalaki, Leo. Pwedeng lalaking Libra to. At ito yung nakaaway niya, Leo. O may nakaaway yung iba sa inyong Leo na lalaki. Pwede ba yun? O makakaaway pa lang kasi nga, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Nasira yung samahan nila tapos nagkaayos, pero mukhang doon na talaga patungo sa destruction. Naunsyami lang, pero doon pa rin nga talaga. Sad to say. Kasi may coffin na tayo dito, Ending na to ito nga rin yun, pares lang. Kaya nang delay nga dito. Ending na. Ito, nalamat na dito, Ito, saka to.
Yung ruin, ito nga. Kasi ito yung family o house. O foundation ng something. Like trust. So, ewan ko kung anong pwedeng maging cause. So, sabihin natin hindi pagkakaunawaan o cheating. Face-to-face basis. Pero maganda kung may clarify natin dito sa isang deck. Ay, hindi pala ito. More like, ano kayang pwedeng pagawayan dito? May idea tayo. At least walang cheating dito at ito yung Page of Swords. More like, hindi lang nagkaunawaan verbally. Parang ano to eh, misunderstanding, miscommunication. May masasakit na salitang binitawan, sarcasm, gossip. Ano siya eh, talk o communication na hindi nagustuhan. So, yun yung pwedeng pinagugatan ng problema. At least, hindi siya yung direct na cheating. Kinalarify naman natin eh. Ngayon, so again, misunderstanding, miscommunication, gossip, sarcasm, words na masakit, arguments, o aggressiveness, I know, restless, energetic, talkative, eager, curious, aggressive. I mean, ngayon, ito yung possible tao. Bukod sa Leo. Baka to Leo, Sun, Moon, Rising. Sun, Moon, Rising sign. Pero aside from those signs, ito yung sasabihin ko dito, sun sign to. Para malaman nyo. Aquarius, Sagittarius, Cancer. Ngayon, kung dito tumama sa inyo, di ba sa kakilala nyo? O idol. Libra, Aquarius. Aquarius ulit. So again, Libra, Aquarius. Pisces. So kapwa nyo Libra dito. Ngayon, punta naman tayo dito sa huling deck. Pasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Ito na ang general advice sa loob ng 2 weeks na to. Try something new. Ito yung sinasabi ko kanina. Yung may Aquarius ka ako. Na energy. Yun sa may lovers. Yun sa unang spread. So, try something new. You'll only know that you can do something if you try. It's okay to be different. You don't need to be like everyone else. You're perfect just as you are. Relax. Everything's okay. Don't worry. It's all going to be fine. Ito maganda. Ganda naman sila lahat. Lalo na to. Diba? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.